Una sa lahat, alamin na ikaw at ako ay namumuhay na nag-iisa. Walang ibang tao na literal na nakatira sa loob ng ating katawan. Natutulog tayo ng nag-iisa at nagigising na nag-iisa. Humihinga tayo ng nag-iisa, at kapag ang ating katawan ay labis na may sakit, hindi natin kayang magpadala ng ibang tao sa doktor para tayo ay suriin. O namumuhay tayo ng nag-iisa at mamamatay ng nag-iisa. Tandaan, ang pinakamalaking bagay na mangyayari sa ating buhay at katawan ay ang kamatayan. Ang kamatayan ay hindi nais, ngunit kahit anong gusto natin, ito ay mangyayari. Ano ang unang hakbang na kailangan nating gawin? Sino ang taong kailangan nating alagaan at paglingkuran? Ang dapat nating bigyang pansin at alagaan ay ang ating katawan na laman. Hindi ang espiritu kundi ang katawan na laman. Siguraduhin nating alagaan ang katawan sa pamamagitan ng unang pagbibigay pansin dito at pakikinig dito. May paraan ang katawan para sa pagtanggap. Kaya nitong tiisin ang mga bigat at kahit mga sakit, ngunit maabot ito sa isang hangganan. Magkaroon ng monitor ng presyo ng dugo upang malaman kung paano ang iyong presyon. Baka kailangan mo ng pampanipis ng dugo. O marahil kailangan mo ng gamot para kontrolin ang mataas na presyon. Pumunta sa isang klinika para sa tamang gamot sa maintenance. Sa anumang paraan, mahalaga ang pakikinig sa damdamin ng iyong sariling katawan. Kumain ng tamang pagkain. Mag-ehersisyo ng katamtaman. Sanayin ang paglalakad ng hindi bababa sa 5,000 hakbang bawat araw at uminom ng maraming tubig. Huwag baliwalain. Ang pagwawalang bahala ang pinakamalaking kasalanan sa lahat. Huwag maliitin ang kalusugan ng iyong katawan. Mahirap magkasakit ng labis. Ang iyong layunin ay mabuhay ng mahaba hanggang maaari. Bakit may kamatayan? Upang mapahalagahan natin ang ating pagyakap sa buhay. Kaya, unahin ang mga mahahalaga. Alagaan ang iyong katawan. Pagpalain ka ng Diyos. Bishop John Ayudtud dito.